Sa 2026 at ito ang unang araw ng Panginoon sa taon na ito at gaya ng inyong nabasa siguro sa ating announcement, ang ating paksa ngayon ay isang current, no? Masasabi natin current event, current topic na maaaring ito ay na-encounter na, malamang actually, siguro baka 80-90% sa inyo ay na-encounter na o nakagamit na. Siguro quick survey tayo, kahit kukunti pa tayo, ilan na rito nakagamit na ng tinatawag na ChatGPT or similar AI. Yan, siguro marami na. Chat, Gemini, Copilot, yan, marami na, halos lahat, marami sa atin. Nakagamit na. Sino rito ang nakapag-Lazada na o Shopee? Ayan, baka mas marami. Now, alam ba nyo na yung Lazada at Shopee, gumagamit din yan ng AI. No? Kaya baka hindi nyo alam, kayo pala ay nakakagamit na nito. And so, mahalagang malaman natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito sa usapin na ito? Meron bang kinalaman ang banal na kasulatan dito sa AI nga o artificial intelligence, yung supposedly pagsasama nung intelligence na usually ay naka-associate sa tao at artificial. Pag artificial kasi hindi tao, di ba? So ito pinagsama, artificial intelligence. At of course, kumakalat ang maraming mga sabihin nating mga modelo o models or tools na apps, matawag natin ito, na nagsasabing, yun nga, gumagamit ng AI. Andiyan na nga yung ChatGPT na ginamit ng marami sa inyo, Copilot, kung gumagamit kayo ng MS or Microsoft software, o kaya Gemini na, of course, Google naman ang gumawa. So, ano ba ang opinion ng mga Kristiyano pagdating dito? No, tingnan natin yung survey na ginawa sa Amerika, na nagpapakita, una sa lahat, na yung mga Kristiyano raw medyo reserve pagdating dito sa paggamit o issue ng AI. No? Sabi ng reserve, parang merong reservation, merong concern. Kasi dito sa survey, tinanong sila, ano ba yung views ng mga Kristiyano tungkol sa AI? Kung mapapansin nyo, doon sa bandang kaliwa ninyo, I am hopeful it can do positive things in the world. No, I am hopeful. Yung non-Christians, 40%, 39, no, halos 40%, 4 sa 10 hindi mananampalataya ang hopeful na magiging positibo ang epekto ng AI. Pero sa Kristiyano, yung green, 28 lang, wala pang 30%, wala pang 3 sa 10 ang naniniwala na magiging hopeful o magiging maganda ito para sa hinaharap. At pag tinignan natin yung iba, halos ganun, doon sa, halimbawa, doon sa bandang gitna, yung pinakagitna actually, I don't understand it. Hindi ko alam itong AI. Ang dami mas marami yung Kristiyano 17%, 12 lang percent yung di mananampalataya na hindi ito alam. Ibig sabihin, maraming Kristiyano ang hindi ito alam. No? Ayon sa kanila mismong sagot. And yung katabi nun, sa bandang kanan nun, I believe it will make my life easier. 23% sa mga di mananampalataya naniniwala na magiging madali yung buhay nila dahil sa may AI. Pero 17 lang sa Kristiyano. At kaya yung pinakahuli, I am excited about it. Mas maraming excited na di mananampalataya kaysa sa mga mananampalataya. So again, ang conclusion, ito yung si Barna, yung famous survey, Christian survey organization sa Amerika, yung mga Kristiyano medyo sabi nating may takot pagdating sa AI. Isa pa nilang finding, yung mga Kristiyano mas konti yung sumasang-ayon na maganda ang AI sa church. No, so, in other words, ang paniwala ng maraming Kristiyano, makakasama ito sa church, yung AI, yung agree strongly, 6% lang yung green, yung sa bandang kaliwa, green, 6%. Isa lang, 6 lang sa 100 Kristiyano ang naniniwalang strongly,
na makakabuti ang AI sa church. 16% yung agree somewhat. So pag pinagsama mo yung 16 and 6, 22% lang. Yung talagang nag-a-agree. Yung the rest, almost 80%, ay either disagree somewhat, disagree strongly, or I don't know. Ang dami pang may hindi alam. No? So sa mga Kristiyano, talagang may takot. At yung mga karamihan, tingin nila, hindi ito mabuti sa church. No? Tapos, okay, tuloy natin. Nag-ano na ba, Brad? Nag-shift, nag-ano na ba yung PowerPoint? Yan. Yun, oops, sorry. Napindot ko ulit. Yan. Now, many Christians now would be disappointed if their church use AI. Madidisappoint. Nako, madidisappoint kung marami sa ating church ang ganito, madidisappoint kayo kasi kami mga preachers gumagamit na ng AI. Okay? Aminin natin yan. Di ba? Marami, hindi lang kami. No? So, agree strongly. Madidisappoint pag gumamit tayo ng AI. No? Okay, so, okay. Ngayon, pag-aralan natin kung ito pala yung mood. I'm not saying na ganito yung sa church natin, no? Baka hindi kasi marami nang gumagamit sa atin. So, ano nga ba itong AI? Balikan natin yung basic. No? Dito, ayon sa IBM, Artificial Intelligence, AI daw, is any technology that enables computers and machines to simulate, gayahin, isang machine, isang computer, ginagaya yung human intelligence and problem-solving capabilities. Itong computer o machine, pag ginaya niya, yung parang tao, yung kanyang pag-iisip o talino, ayan yun, kaya artificial intelligence. At yun na nga, marami tayong example niyan. Marami sa inyo gumagamit ng Waze, sa navigation o Google Maps. Yan ay nakabase sa some kind of intelligence or artificial AI, technology. Yung iba sa inyo mahilig magsulat, gumagamit ng mga grammar checker like Grammarly, yan, paborito ni Sister Heidi yan. Pati ako, nakikigamit ng kanyang AI na yan. At nag-check naman yan kung meron tayong sinusulat. And of course, itong mga online shopping, kagaya ng Lazada. Kaya nga, pag halimbawa, naghanap ka ng walis at sinearch mo doon, maya-maya, yung mga advertisement, puro na sa walis. So, di ba? Bakit ganito? Parang alam niya na mahilig ako sa walis. At di ba, magugulat kayo kahit sa YouTube, halimbawa, di ba? Nag-aano lang kayo, may hinanap kayo. Pati yung edad, alam no? Kaya yung advertisement sa akin sa YouTube, palaging, are you over 60? Di ba? Palaging tungkol sa matatanda. Dahil meron siyang mga capability na masasabi nating artificial galing sa AI. So, at ang medyo exciting ngayon, at kaya nga nagkakagulo tungkol sa AI, ay yung tinatawag na generative AI or Gen AI. Ito ngayon yung pinagmulan itong sabihin nating interest dito sa artificial intelligence. At itong Gen AI na to, generative AI, ito yung gumagamit ng yung computer, nakakapag-generate ng parang new content, including parang text, images, even audio, video, and other kinds of data. Parang new yung content, Parang hindi yung parang hinanap lang somewhere and then, di ba, yung iba parang naghahanap lang. Tinutulungan tayong maghanap. Kunwari, i-Google mo, hindi mo alam, Google mo. So yun, naghahanap lang yun. Kumaga, finder lang. Pero ito, parang nakakapag-generate, ng totally bago. Wala kahit saan gagawin niya. Yung nakakagulat dito. At kalimitan, yung kanyang ginagawa, parang tao na rin ang gumawa, So yun nakakagulat. At sa hinaharap ay lalong mag-i-improve itong capability na ito. Ayon na rin sa mga scientists, Yung quality, yung accuracy, efficiency, complexity ay lalo itong mag-i-improve. At kahit ngayong pa lamang, kaya nga tayo na-excite yung ChatGPT nung unang lumabas, dahil parang nakikipag-usap na siya. Kaya nga chat, di ba? Chat. Gusto mong maka-chat, naiinip ka, wala kang makausap, literally, pwede mo nang i-chat yung chat GPT,
Kaya pag malungkot ka, wala kang makausap, ay pwede mo na halos kausapin. Yun. And so, nakakasagot siya ng mga tanong, no? Nakakapag-drawing, kung anong gusto natin ipagawa. Nakakapag-produce na ito ng audio at video. At yan nga yung pinatunayan namin ni Brother Joe doon sa aming collaboration, yung ating inawit sa musical night, no? Na halos basically ang gumawa na ay yung AI, no? ChatGPT. At pwede rin niyang ma-disrupt yung mga industries ngayon. At even yung mga trabaho na dating ginagawa ng tao ay pwede nang ipagawa dito nga sa ChatGPT, yung artificial intelligence na ito. One time, sinubukan ko nga si ChatGPT. Sabi ko sa kanya, ilagay mo ako sa top tuktok ng Mount Everest. No? Aba, ito ang kanyang produce. No, ang gulat ko. Of course, tinakpan yung mukha ko, naka-oxygen. Hindi ko makilala. Ako ba talaga to? Pero may Philippine flag. No? Gemini ito, by the way. No? Seconds lang to. No? Sabi ko, seconds lang. So, naandyan na ako sa tuktok. Ayan, pati bandila ng... Ewan ko kung yung pangalan ko naandyan somewhere, no? Hindi ko alam. Pero napaka-accurate. Para talagang picture na tunay at parang may kumuha sa akin, in this case, sa tuktok ng bundok. So, kung titignan mo lang ito, hindi mo maiisip na hindi ito totoo. Di ba? Lalo na nung unang panahon, 5 years ago, pag pinakita mo yung picture na to, ay talagang maniniwala na meron nga ganitong nakarating sa tuktok ng Mount Everest. So, yun yung capability niya. At alam niyo yan, dahil kayo mismo, alam ko, gumagamit ito as sabi niyo nga kanina. So, sabi ng iba, ang tamang term daw dito, sa halip na artificial intelligence, more accurate daw na machine learning. No? Machine learning. Para hina-highlight kasi nito na ang talagang foundation nito ay mathematics, ano? Or mga equation, mathematical equation. Ang ginagawa nitong mga large, itong mga language models na to, LLM, kasama ng mga ChatGPT nga, itong mga Gemini, ay ginagamit nila yung may training data sila, ano? Parang yung kasi mga models ay approximation yan ng reality. No, kahit anong model, yan ang definition ng model, no? An approximation of reality, model siya. Kunwari, model plane, di ba? Yung mga mahilig mag-Lego, gumagawa sila nung parang eroplano, pero modelo lang yon, hindi siya tunay na eroplano. So, ganun din ito. Para mapaganda mo yung model mo, ang ginagawa nila, gumagamit ng real-life data para dahan-dahang mag-improve yung model. No? So, kaya, well, ang tawag dyan, yung mga mahilig sa inyo sa science, ang tawag dito, pag minsan ay yung parameterization, no? Yung mga parameters, I think, yun ang term nila ginagamit, para tumama, no, yung modelo mas mag-approximate sa reality. So paulit-ulit 'yon, no. Gagawa yung model, mag-result, malayo pa, gagamit na naman ng data, mag-improve, tatry na naman. So paikot-ikot 'yan hanggang sa gumaling yung model na ginagawa nila. And so ang tawag, sabi niya nga dito, may sequence of tokens na ini-store yun, and how likely itong mga tokens daw na to that will occur in a different sequence. Ang pagkaintindi ko dito, parang yung model pinipredict kung ano yung kasunod, no, na salita given ito yung mga words na ginamit mo. Halimbawa, I love blank. Ano kaya yung kasunod? Yon, no? So tingnan niyo yung context, ang galing ng model eh. No? Pag parang tungkol sa lalaki at babae, baka sabihin niya, I love you. You yung kasunod. No? So, parang gano'n, ano? Pinipredict niya ano yung pinaka-logical na kasunod na salita. So, ang mahalagang makita natin dito, hindi talaga nag-iisip na parang tao yung mga computer na yon. Hindi yung kagaya natin, nag-iisip, ano kayang sasabihin ko, ano kayang isasagot ko, kundi meron lang silang sa dami ng mga ginamit na mga training data, ay sila ay na-train yung model na yon na pag ito yung order ng mga salita, malamang ito yung kasunod. Kaya parang kausap mo siya. Di ba? Pag tinanong mo, discuss the, halimbawa, or find me the best resort in Antipolo, Rizal. Basta sasabihin pala, great question. Di ba?
And here are my recommendations. So, kasi parang, yun yung sinabi mo, i-analyze na yun, ano kaya yung response na appropriate doon, base sa dami na nung kanyang nakitang mga data. So yun yung kanyang pinaka-basic ng AI. So ano ba yung mga benefits nito? Well, unang-una, gaya ng alam na nyo, yung mga gumamit na, ay merong mga task na mapapadali kung meron tayong ganitong tool. No? Halimbawa nga, yung editing, revising letters, articles, meron kayo sinulat, hindi kayo ganun kagaling sa English, ilagay nyo lang doon, siya na yung mag-e-edit, papagandahin niya yung inyong ginawa. No, minsan nga may natanggap kaming application letter, nag-a-apply sa aming opisina. Aba, nagulat ako, ang ganda-ganda ng letter, grabe. Sabi ko, ang galing nito at bilib na bilib ako. Pero later, bigla ko na-realize, kaya talaga yun? O baka may katulong na AI. Bakit napakaganda naman ng pagkasulat? So, summarizing long emails, documents, yun nga, napatunayan namin, share ni Brother Joe sa akin yung AI na maglalagay ka lang ng mga PDF file, brother? Ang daming PDF file. Tapos base dun sa inilagay mo mga PDF file na yon, pwede ka lang magtanong. I-summarize mo yung ano yung definition ng ganun. Base dun sa, kunwari, 10 papers na yon na inilagay mo dun sa, sa PDF, sa AI. So, ang bilis, So, pwede siyang mag-analyze ng yung vast amount of data. Napakaraming data, hindi mo kayang ma-absorb ng mabilis. Pwede niyang gawin para sa'yo. Yung mga, ngayon, di ba nauuso na yung self-driving cars sa ibang bansa, Wala nang nagdadrive. Mag-isa siya. Sipin natin, parang ang galing, So yun, gumagamit yan ng AI. Sa healthcare, nabanggit to ni Doc Dennis, yung nasa Patayabas ako, sa PRBC, yung daw mga nag-i-interpret ng mga X-ray, MRI, mas magaling na yung AI. Kasi nga naman, yung AI, milyon ang nakitang X-ray. Yung doktor, thousands lang o hundreds. Lalo pa kung baguhan pa yung radiologist, hindi pa ganun karami ang nakita. So may mga sakit daw na mas magaling na yung AI na mag-detect. Base nga dito sa mga na ito, okay, so maraming benefits talaga, And for Christians, marami rin pwedeng maging benefit sa atin ng AI. Halimbawa, yung meron ngayon ng mga programa na mga instant translator na gusto nating mai-communicate ang gospel even sa other culture na iba yung salita, meron ng mga dinidevelop din na ganito. Halimbawa, yung Avoda, hindi ko pa naman nagamit ito, Ito yung nabasa ko lang din, ay gumagamit ng AI to translate scripture more quickly than ever before. Bumibilis na yung translation. And yung mga day-to-day o yung mga simpleng hindi ko alam, yung ating mga nag-a-advertise sa ating FB page o yung gumagawa ng ating mga PowerPoint, pwede na palang gumamit ng AI din to generate text and images para sa mga church promotional activities natin. So again, hindi ko alam kung gumagamit sila, pero yun, pwede ma-enhance. And ito yung sample mismo. Again, this is from ChatGPT. Mismong tinanong ko yung topic natin ngayon. Analyze the pros and cons, mali pa spelling ko, of using LLM for an evangelical Christian. Yung mismong topic natin, tinanong ko na sa kanya. Sinagot naman niya. That's an excellent and timely question. Ayan. Di ba? Palagi kang pinupuri Kahit anong tanong mo. Biglang, that's an excellent question. Doon pa lang, parang meron kang dopamine hit. Especially as large language models like ChatGPT, siya na yun. Siya na yung ChatGPT, di ba? Are increasingly used in ministry, sermon preparation. Rest assured na hindi ka may gumagamit ng ChatGPT para i-prepare yung mga sermon ngayon. But let's look at the pros and cons for an evangelical Christian, considering theological, ethical, practical aspect. So yung lesson ko ngayon, pwede mo palang itanong in seconds. Magbibigay siya ng sagot. At ito na nga, balance naman yung sagot niya, Maganda Kasi, mismong siya, pinuri niya yung sarili niya. Balance approach for evangelicals. Okay, principle, discernment, nag-cite pa ng verse. 1 Thessalonians 5:21. Application. Talagang parang pastor. Test everything, hold fast to what is good. So, use AI, but check them against Scripture. Di ba? Tama Hindi mo masabing mali yan.
Prayerful dependence. Treat AI as a tool, not a teacher or substitute for the Holy Spirit. Check. No, di ba? Transparency. Be honest about how AI is used in ministry materials. Aminin mo. No, magpanggap, nag-sermon kami rito. Bilib na bilib yung mga nakinig. Yung pala, tinype lang namin sa ChatGPT. Philippians, kunwari, John 1:1, prepare a sermon. Yun yung una kong ginawa sa ChatGPT actually. Na-share ko na yata sa inyo before. At gumawa nga ng sermon, complete with outline and everything, na napaka-orthodox. Community accountability. Yan. Discuss use of AI with elders, mentors, or theological peers. Ethical care. Avoid inputting confidential counseling or member. Diba? So, parang okay nga, So, pero ngayon, tignan naman natin, ano naman yung risk? May benefits, di ba? Pwede makinabang tayo. In short, hindi ito masama by itself, kundi something na pwede tayong magkabenepisyo. Pero, pwede rin tayong magkaroon ng panganib dito. May mga risk. Yung practical risk nito ay pwedeng mapaltan yung trabaho ng ibang mga tao ng AI. Ito yung medyo nakakabahala. Lalo pa kung bata pa tayo na ngayon ay estudyante, magtatrabaho tayo balang araw. Sabi ng International Monetary Fund, IMF, 40% of jobs, sabi nila, around the world are currently or will be affected by AI technology, while 60% of jobs in advanced economies, yung mayamang bansa, are affected by AI technology. 40, ang dami, 60, halos kalahati ng mga trabaho maaapektuhan. Hindi naman mawawala, pero meron talagang mga trabaho na pwedeng mawala. Yung mga trabaho na kayang-kaya lang gawin ng ChatGPT. Kunwari nga, mag-summarize. Ito yung isang PDF document o isang even libro. I-summarize mo yung contents nito. Pag minsan, yung tao, ang tagal bago mabasa, tapos minsan, yung AI, isang buong libro, kaya niyang i-summarize in literally seconds. So, ayun, workers with AI. So, therefore, on the other hand, yung namang mga workers na may kaalaman sa AI at alam gamitin ito, siyempre, magiging pabor sa kanila ito. Dahil advantage yon para sa kanila. Now, for us, yung risk din ay yung inaccuracy. Kasi nga, ito yung mga modelo lang at di ba meron na mga nabalita na yung daw mga AI like ChatGPT nagha-hallucinate. Ano ba yung hallucination na tinatawag? Ito yung when AI, yung LLM, mga large language models, imagines or produces an output na walang sense, nonsensical, o kaya maling-mali. Kaya dapat pa ring reviewin ng mga tao yung produkto ng AI. Halimbawa, siguro na balitaan niyo yung mga sample, kagaya nito. Yan. Nag-produce siya ng image. Ang ganda naman. Pero ano mapansin niyo sa image na to? Di ba? Okay. Ang daming tasa. Nagpo-float yung iba. Ano klaseng tasa yan, Ang ganda-ganda nga, pero nag-hallucinate yung AI, Gumawa ng sariling reality na malayo sa reality natin. Kaya yan, marami kang makikita sa mga memes sa internet na yung mga hallucination ng AI, Yung mga, gumagawa, may unicorn, nagmi-meeting, kasama ng mga nagmi-meeting, may mga inaccuracy, may mga salitang sala. So kung ano-anong mga, hallucination ang tawag dito, na parang gumagawa siya ng mga sa tingin na totoo, pero hindi naman pala. So yun ang pakakaingatan natin dito. So, tandaan natin, yung LLMs na to are designed to create plausible, yung posible, but not necessarily accurate. Kasi nga, base siya sa modelo. At yung mga model na to, meron niyang mga statistical probabilities. Ang kinukuha niya, yung pinakamataas na probability. Halimbawa nga, merong nagsabi ng I love, ano yung kasunod? So, maraming probability, Pero, base dun sa training niya, base siguro dun sa mga katabing mga salita, ay siya yung magde-decide na ang highest probability na kasunod nung I love na salita, yung third word
ay you. No, kasi pwedeng I love him, di ba? I love it, no? Ang dami pwede, ano? Pero siya yung nagde-decide. So, again, tandaan natin na itong mga model na to ay walang konsepto talaga ng true or false, or right or wrong. Merely probabilities lang. Mga statistical probabilities. Yun ang ilalagay niya. Pero hindi niya alam kung talagang tama ba o mali yung mga yon. So, ang kanyang output ng mga models na ito ay what is a reasonable answer to this question. No? Ano ba yung reasonableng sagot? Not necessarily tama ba ito o mali, no? Kundi base doon sa kanyang training at yung training niya paman din ay galing sa laman ng internet. Ito ang pinakamabigat, ano? Yung pinanggagalingan ng training ay hindi Biblia. Internet. Kung ano man yung naandun sa laman ng internet. At yan ang pinaka-nakakabahala. No, kasi alam naman natin, hindi lahat ng laman ng internet ay mabuti o tama. Doon siya nang gagaling. Doon kumukuha siya ng training. No, doon sa mga data na yon. At ang isa pang nangyayari ngayon ay yung tinatawag na okay, yung mga deepfake. No, di ba narinig nyo na yan? For sure, no, marami sa inyo. Itong deepfake ay yung mga video or audio file na pinapalitan yung tao ng iba namang tao na parang siyang siya talaga. No, di ba marami tayo na babalitaan ganyan, ano? Talaga bang siya yun? Siya ba'y nakuha sa CCTV? Baka napalitan lang yung muka, ano? At mismong yung tao. So, at ang nakakabahala dito, 96%, no, ayon sa isang eksperto, halos 100% na, ano, na mga deepfake na nasa online ay pornographic in nature. No, pinapalitan yung tao, yung mukha ng tao na gumagawa ng isang pornographic or isang immoral activity. And so, ayan ang makikita natin na kaya nakakatakot. Ano? So, maraming ganitong nangyayari ngayon. Ang isa po nakakabahala dito ay yung leftward bias, yung in terms of ideology, yung katuruan na isinusulong ay nasa left-leaning, ano, na tinatawag. Ayon sa The Washington Post newspaper, yung research daw revealed that yung ChatGPT, yung OpenAI, yung gumawa ng ChatGPT, has a systematic bias towards the political left, yung mga leftist, sabihin natin, na ideology. Kasi nga, yung creator mismo ng mga models na ito use biased data, yung ginamit nila. Kasi marami sa mga, remember, mga programmers din ang gumagawa nito, yung mga programmers, may sariling ideology rin yan na dala nila sa paggawa ng model. At yung ginagamit nilang data ay meron din ganung bias. And so, wag natin kalimutan na yung mga makasalanan, imperfect people, ang nag-develop nung tools na ito ay makasalanan. And so, hindi katakataka na yung pagiging makasalanan ng tao ay pumapasok din doon sa development ng mga models na ito. Now, may isang Christian organization, SIL ang pangalan nito, ay meron silang AI ethics statement. No, yung gumagamit sila ng AI pero faith-based sila. At ang sabi ng kanilang statement ay ito: the use of AI, sabi nila, must promote human flourishing, be just, kind, and humble, maintain the privacy and security of data, ensure overall human accountability and oversight. So palaging may tao na accountable at nag-manage, nag-oversight, oversee, closely monitor the kind and quality of output which is being generated, and involve local communities as stakeholders. So, may bakod, no? Merong bakod o kaya guardrails para hindi madiskaril itong AI. No? Kasi by itself, left to itself, ay pwedeng kung saan tayo dalhin. No? Kaya ang sabi nito, kailangan may human oversight ito. Hindi ito pwedeng pabayaan by itself. No? And I'm sure you have heard a lot of para mga horror stories na mga nagamit ang AI in a wrong way. Okay, ano yung mga biblical considerations na dapat nating maisip as we
utilize, or engage in AI. Number one, AI is not a threat. Huwag tayong matakot, hindi nanganganib ang pagkasuberano ng Diyos. Of course, tayo mismo, mga Reformed believers, ang for sure naniniwala dito. Ano? There are many technologies in the past na revolutionary din. No? Andiyan ang printing press, andiyan ang telegraph, telepono, internet, etc., etc. Pero kailanman ay hindi na-threaten ang pagiging hari ng Diyos. In fact, nagamit pa nga ng Panginoon itong mga technologies na ito to advance the gospel. No, alam natin nangyari sa printing press, nagkataong dumating ang Reformation, nagamit yung new invention para mabilis kumalat ang mga ideas ni Martin Luther. So, ginamit ng Panginoon yung mga technology. So, huwag tayong matakot. No, na parang baka kainin tayo dito, AI na ang maghari, mawala na ang Panginoon. So, hindi pwede mangyari yan. The Lord remains on the throne. And therefore, we, Christians, should not feel threatened. No? Huwag tayong mabahala, naghahari pa rin ang Diyos. Ikalwa, the Bible is trustworthy. No? Huwag tayong malinlang nung mga kasinungalingan na maaring kinakalat ng AI. Kasi nga, dahil doon sa training data niya, nanggaling lang din naman sa internet, na marami ron ay gawa ng mga makasalanang tao, huwag tayong basta kagad maniwala. Kasi yung Biblia pa rin ang ating gabay sa ating buhay, pananampalataya. Yung Biblia pa rin ang dapat maging gabay natin. So, third, Christians should advance the gospel pa rin. No? Huwag natin kalimutan na ang tagapagligtas ay si Jesus pa rin, hindi AI, hindi ito makapagliligtas. Kasi yung ibang mga tao, siyempre, yung mga di mananampalataya, nag-iisip sila, baka ito na, hinihintay natin. AI na. Ang dami ng magiging na tayo, gaganda ng lipunan, magiging perfect tayo. Parang ito yung savior natin ngayon. Imagine, AI na, parang tao na. Di ba? Sabi nga nung iba, ito na yung akala nung iba, ito na yung mag-usher in sa parang paraiso. Kasi nga, AI na. Meron ng intelligence, mga computers. In fact, yung iba, ang dami mga scenario na yung mga computers daw, sila lang mag-ahari, aalipinin tayo. Now, of course, ibang yan. Sabi nga, yan yung dystopian view. Meron kasing utopian na parang magiging, parang paradise kasi nga AI. Pero may dystopian na tayo aalipinin. Sila na yung magiging hari. Now, tayo hindi naniniwala diyan, kasi kailangan pa rin ang gospel ng mga tao. At if ever, itong technology na ito, just like what happened in the past, ay nag-advance pa ng gospel. So, dapat gamitin natin ang AI technology, yung mga large language models na ito, para lalong umadvance, lalong sumulong ang ating ebanghelyo na ipinapangaral. At ito nga yung ginagawa nung SIL, yung nabanggit ko sa inyo kanina, isang team ito na gumagamit ng AI to develop language translation models and text-to-speech models for over 300, isipin niyo yan, minority languages. 300 na mga lengguwahe na hindi madaling mag-translate dahil minority language yan, pero through AI ay kanilang natatranslate ang Biblia sa mga language na ito, and even yung may text halimbawa na ito-convert sa speech. And so, itong ginagawa nila ng SIL, yung mga pioneering machine learning tools na ito, facilitate their mission nga for Bible translation. So, yung AI ay nagagamit ito para lalong bumilis ang pagdating, pagkalat ng salita ng Panginoon. Para sa aming mga mangangaral, lalo, para sa ating din lahat, isipin natin din ang isang in a way, shocking truth, na yung AI ay nabasa na lahat ng theology books ever written. Isipin niyo yan, Kami, hindi namin kayang basahin yan. Kahit 100 years kami mabuhay. Pero dahil, we're talking about yung available, of course, sa internet, lahat yung mga libro na yan, ay na-process na, nabasa na. And so,
talagang AI can aid pastors and Christians alike. No? Pwede talagang matulungan tayo dahil nga sa nabasa na niya, yung mga libro na hindi pa natin nababasa. But kailangan maging maingat tayo of over-reliance on AI, forgetting the role of the Spirit, the Holy Spirit, in learning. Huwag tayong umasa na lang. Kasi nga at our fingertips, andyan na lahat. No? Pwede nating itanong lahat. No? Pwede nating malaman lahat. No? Actually, kahit nag-preach kami rito, pwedeng kung dala niyo yung cellphone nyo, i-AI nyo na. No? This is our text. No? Pagkasabi pa lang ng text, explain. You know? Di ba? Genesis or whatever, or Revelation, lalabas na lahat doon. No? Kaya bago ka umalis, di ako nag-agree kay pastor. No? Di ba yung sabi ni AI? Di ba? No? Iba yung sabi ni ChatGPT. So, ganun ka-powerful. Pero, baka mawala na yung tiwala sa banal na spirito. Huwag natin kalimutan, ultimately, human nature cannot be changed by AI. Only the Holy Spirit, no, can bring new birth, regeneration. Hindi yan kayang gawin ng AI. So, just in closing, tanda natin, additional observations, that the AI revolution is driven largely by profit motivation. No? Ang gumagawa nitong AI, mga model na to, ay hindi gumawa nito for simply the good of society. Baka yun ang sinasabi nila, pero gaya ng alam natin, lahat yan may monetary, di ba, incentive. For example, yung gumawa ng Google, kahit ang dami nating natutunan, napaka-useful, pero alam natin na isa sa pinakamayaman tao sa buong mundo yon. No, sino ba yung pinakamayaman tao sa buong mundo ngayon? Karamihan sa kanila ay nasa industriya na ito, na gumagamit ng computer, ng AI. So, kaya doon medyo mag-iisip tayo. Pag pera na ang pinag-uusapan, may nagagawa ang mga tao na normally, di ba? Hindi mo namang ginagawa. So, again, maging maingat tayo. So, also, we have to remember na na we have to be more human, not less so. Hindi ibig sabihin ay wala ng kwenta ang mga tao. Pinag-usapan lang namin yung kahapon ni Sister Heidi na hindi marireplace ng AI ang humans. Ano? Meron lang siyang ilang mga kayang gawin na magaling siya, lalo, halimbawa, maraming data, kailangan mong ma-analyze, ma-summarize agad, pero hindi niya kayang bumisita sa isang may sakit na nasa ospital at i-comfort yung taong yun. No? Hindi niya kayang tumulong sa mahirap basta-basta at magbigay ng tulong sa ibang tao. No? Hindi siya pwede mag-comfort kung nalulungkot tayo. No? So, maraming hindi kayang gawin ng AI. Kailangan yung pagiging tao natin ay andon pa rin. And so, but also, Christians must be engaged in shaping, no, the use of AI. Hindi tayo dapat basta kumbaga, bumitaw at hayaan na natin sila kung anong gusto nila. Maganda rin na andun tayo para ma-shape natin. Ano saan mapapunta ang teknolohiya na ito? Ano ba yung mga ethical considerations? Ano ba yung hindi dapat gawin para matulungan natin na mahubog? Again, kung meron tayong kakayahan at oportunidad. Hindi naman lahat tayo pwede makialam dito. Hindi natin alam kung paano ito ginagawa. No? So, pero may mga Kristiyano na sila ay nasa lugar, no, na pwede nilang ma-impluwensyahan ang mga ganitong bagay. So, yan. So, bilang pagbawakas, ito na yung summary natin. No, huwag natin kalimutan, AI is here to stay. Hindi tayo pwedeng magtago sa AI. Hindi na natin pwedeng, kumbaga, hindi natin pwedeng ibalik. No, para yung toothpaste. No, di ba yung toothpaste, pag sabi nila, pag tinanggal mo sa lalagyan, no, hindi mo na maibabalik. No, kasi napakahirap ibalik yung toothpaste dun sa lalagyan ng toothpaste. So parang gano'n yan. Lumabas na yan yung AI, ginagamit na ng marami. Hindi natin maibabalik. Pero, andyan naman yung mga benefits if used properly. May mga benepisyo, may mga pakikinabangan tayo dito sa AI. Hindi ito isang bagay na puro kasamaan. No, marami itong benefits na pwede nating mapakinabangan even sa ating buhay mananampalataya as a church. But at the same time, balancing this, na merong mga risk ito.
At yung ngayon nakita din natin. Ingatan din natin, hindi yung basta na lang, sabi nga, atin itong nilunok. Hook, line, and sinker. No? Diba? Basta mo nilunok, nasilo ka, no? Nahuli ka. Kundi ito is something na kailangan tayong maging maingat. So, yan, marami tayong references. Andun yan. If you're interested, just get the PowerPoint. Lahat ng mga PowerPoints natin, may copy tayo dyan. No? So, feel free to request kung gusto natin. Okay, so that's the end of our lesson. Meron tayong about 8 minutes or so. Kung may mga dagdag kayo, I'm sure marami sa inyong gumagamit na dito. Feel free to share your experiences, paano nyo ginamit ito, ano yung maganda sa paggamit ninyo, ano yung hindi maganda, pwede nyo ibahagi at this point. Okay, so open tayo dito. Okay, we have here two, Deacon Arnold, I think sa harap, para meron pa tayo dyan sa likod, si Carlo. Okay, and then, yeah, Brad, go ahead. So, ano yung tamang attitude natin kapag halimbawa, nagbabasa tayo, lalo na yung mga mahihirap na Bible books. Then, alam naman natin na mayroon tayong pwedeng tanungin na AI na. Ano yung tamang attitude natin, Pastor? Yeah, so dyan, tama yan. Yun ang isang napakagandang value ng AI. Meron ka nang pwedeng tanungin. Dati kasi, pag meron ka nahirapan, wala na. Unless Sunday or tatawagan mo pa, pag naman hindi mo naman para abalahin pa yung iba. Kaya napakaganda yung nabanggit ni Deacon Arnold na pwede mong gamitin. Pero ano yung tamang attitude? Well, ang tamang attitude dyan, kahit na may sagot yung AI, palagi ko sinasabi, din pag nag-usap kami ni Sister Heidi, is we have to validate yung sagot. Alam mo yung validation. Tayo maniniwala agad, tingnan natin, maaaring okay yung sagot, but try to validate. So, ang isang practical, kunwari wala kang matanong, yung scenario na mag-isa ka lang, one way to validate ay gamitin mo naman yung Google. May information dito, Google mo naman. Then sa Google, lalabas yung lahat ng mga other possible sources or references. Kahit naman sa AI meron nang lalagay, saan niya kinuha. Pero bukod doon, hahanapin mo pa rin. And then, pag na-research mo na doon, nakausap mo na halimbawa si pastor o ibang mga brethren, pwede mo pa rin i-check doon. So, yun yung mga pwede natin gawing hakbang. Kumbaga, initial lang ito. May initial information ka, but make sure you validate. Para sa amin, kung gamitin man namin yun, we make sure we do the research, may mga commentaries na reliable, kina-check din namin doon, para to make sure na yun well, in general kasi hindi yun ang first step namin. Kami mga pastor to, hindi yun yung first stop namin. Kung if ever man, last stop na yun. In fact, halos hindi namin ginagamit yun sa actual research, except doon sa mga palabok na lang. Like, naghahanap ka ng illustration, naghahanap ka ng, so, kumaga sa finishing touches. But never doon sa first cut. Pero, yun nga, yun. Ang keyword, validate. Validate. Maghanap kayo ng validation, wag agad maniwala kung ano yung nilabas sa atin ng ChatGPT. Okay? Carlo? Pastor, thank you po dun sa naging Bible class po dun. Siguro idadagdag ko na lang po dun na ang AI po kasi talaga, by idea po kasi, ay meron po talaga yung boundary. Actually, mas prefer pa nga niya ata yung mga insights related sa technology, computer. Yeah. Pero kung ipapasok natin siya sa mga ganitong mga related sa Bible, related sa mga perspective or POV, medyo mahirap po talaga dahil ang AI po talaga, which is po, hindi talaga yan nag-iisip. Kung hindi, kinukuha lang niya po talaga yung mga data or data sets na available lamang po sa iba't ibang sources. And we know rin po na yung AI po, hindi rin po isang bagong controversial yan. May mga information na copyrighted, na parang ninakaw. So somehow ay talagang dapat may aware po na may boundary kahit ang Christians po na syempre yung AI, dinevelop yan in the field of technology. So, madalas, pwede siya mag-excel kung mga tanong ay related sa secular or sa mga computer-related or computation. Pero kung pag-usapan po natin sa mga Bible or sa mga commentary, mahalaga po talaga na ma-verify po talaga at maigit. Mas maganda po talaga kung hingi tayo ng validation talaga sa mga totoong tao na talagang kahit naman way back before, kahit walang AI, nare-reveal naman po yung sagot nung sa Word of God, syempre with the help of providence ng Lord and of course sa pagkilos ng Holy Spirit. Siguro magkaroon lang talaga tayo ng idea po na pag AI po kasi talaga, dinevelop kasi siya
ang interest niya talaga kasi is in technology. So, syempre, yung mga kadalasang kini-query ng mga tao ay related talaga more sa mga secular thing. So, kapag kunwari magtatanong, sagot man si AI na related sa Christian perspective, however, hindi naman natin maintindihan kung si AI ay talagang tama, given po na meron po yung ibang mga biases. Unlike kung ito'y na related sa technology, maaaring makahanap talaga ng related sagot dahil po doon talaga yung nakafocus yun from the first place. Yun lang po. Yan, napakaganda ang sinabi ni Carlo, no? Yung mga info na technology, yung mga facts somewhere, napakagaling, no? Pero pagdating na sa mga bagay sa Biblia, ay medyo ano na tayo, no? Kumbaga, pakaingat na tayo dahil hindi na natin sigurado. Okay? Pero yung mga quick facts lang, napakaganda talaga, no? Kunwari, nalimutan mo, ilang taon nga ba nung namatay si Moses? No? Ayan, kahit Bible yan, pero factual ano lang naman yan, medyo madali, malamang tumama siya dyan. No, hindi naman controversial, nasa Bible, malinaw. So, okay, any other, maganda yun, no? In fact, marami sa atin dito, I'm sure, na mga expert dito sa computers, baka gusto nilang mag-share, no? Yes, Morning po, Pastor. Morning. Pastor, paano po yung para maka-prevent ka sa, yung, di ba po, maraming benefits sa paggamit ng AI Yes. and acceptable na talaga siya ngayon. So, yung pag-iwas naman dun sa mapunta ka sa plagiarism. Tapos, yung hindi mo rin i-judge yung mga, halimbawa, merong kang narinig na preacher. Habang nagpe-preach, parang nakita mo na, ay, parang dito niya kinuha yun. So, parang yung pag-judge po ba dun sa mga... yeah, oo. So, paano huwag mag-judge? I think yung question, Lynn, tama ba yun? Hindi ka mag-fall sa plagiarism. na maging judgmental? Plagiarism. Okay. So tama 'yan. Yun nga yung isang challenge ng AI, yung plagiarism nga kasi pwede mong kunin lang doon. And so kami sa mga preacher, napakahalaga 'yan dahil madali kang matukso, no, kung talagang hindi ka naghanda, tinamad ka, ang dali mo talagang kumuha. At walang pwede makakita niyan dahil ikaw lang naman yung gumawa, no. So we have to be, again, before the Lord, be very honest, ano, kahit pa wala makahuli. Pero yun nga, yung the flip side, sabi nga nila, pwede mo rin makita kasi sounds familiar, pwede mong i-check, tapos yun nga, mahuhuli mo agad. So, paano wag tayong maging judgmental ba yung second part? Din. So, again, kung meron mang ganun tayong makita, pwede natin kausapin. Yung kunwari, preacher, nakita natin, teka muna, parang parehong-pareho ito, na similar sa ganito. Pwede mo itanong, no, brother, yung preach mo kanina, pastor, parang medyo familiar. Ito parang ganito, ganon. Pwede naman hopefully masagot niya, no, kung true or not. And again, we have to just be very gentle, no, in asking those questions. Pero in some way, maganda rin yan para meron ding parang check and balance, Lynn, no? Yung kagaya namin mga preacher, hindi kami basta pwede ngayong magkopya lang somewhere kasi nga yung mga nakikinig ay meron ding ability to check immediately kung tama or kung may pinanggalingan kung saan ang galing, no? Now, not that wala kaming pinanggagalingan, marami kaming binabasa, nire-research, pero ultimately the product hopefully will be unique, no? Kasi hindi naman ito kumbaga nanggaling mismo sa amin ultimately, no? Kahit gumamit kami ng kung ano-ano mga recados in preparing the message. So, ang daming challenge talaga, no? Again, no perfect answer or no perfect way to do it, but may mga guidelines lang tayo to make sure na magamit wisely without, going to extremes. By the way, welcome sa ating newest baby in the church. Andiyan na sila, dumating na finally, for the first time, si baby Naya or Anaya, sorry. I probably mispronounced the name of the baby. Buti na lang, hindi pa niya ako kilala or hindi niya maalala ito. But welcome. Yes, isa na lang. Brother Lowell, at time na tayo. Hello. Salamat po, Pastor, sa inyo pong lesson. Isang comment ko lang po, naging observations. Maybe in addition or digging into the observations po na binahagi niya sa amin.
nakikita ko po sa AI, actually I'm using it in my work, kahit po sa paggawa ng simple na the best, like grammar, yung mga ganun po. Yeah. So, actually, ang nakikita ko po sa kanya, pinapadali niya po kung ano yung gusto nating gawin. So, at the end of the day, kung gusto mong mag-plagiarize, kung gusto mong mag-scam, phishing, mapapadali yun with the use of AI. Merong deepfakes na mapapaniwala yung mga tao na, ay, totoo pala to. Pwedeng gamitin sa pang-scam, sa pagkalat ng maling information, propaganda. Pero kung wala yung AI, nangyayari pa rin po naman ito eh. So, siguro ang nakikita ko po, siguro wag po tayong matakot or wag nating bigyan ng maling, wag tayong maging bias against AI, pero maging careful po tayo sa maling paggamit nito. As any other things in this world, kung mali po yung motivation natin, mali yung paggamit natin, kung gusto natin gamitin yan sa masama, may gagawa at gagawa nito. Maging tumingin lang po rin tayo sa Biblia kung yung atin bang paggamit ng AI na to or kahit anumang bagay is nakakalugod sa Panginoon, kung maganda ba siya sa kapwa. So, yun po. Yan, tama yun. Napakaganda sinabi ni Brother Lowell. Talagang ultimately, makasalanan ng tao. Gagamitin niya yan. At mahalaga tayo mismo maging maingat sa paggamit. And incidentally, yung mga gumamit ng AI, yung kasing may AI na rin to check kung yung gumawa ng ating output ay AI ang gumawa. No? So parang meron ding naglalabanan din yung AI to AI. Yung Grammarly, for example, pwede mong i-paste yung any article doon, titingnan niya kung ilang percent ito maaaring naging plagiarized or produced by AI. Naalala ko doon sa seminary namin, nung nag-aaral ako sa seminary, lahat ng aking mga sinabmit, meron ng AI, meron ng plagiarism checker. In fact, merong bar doon. So green, green, green. Pag ang dami mo nang kinopya, red. No? Rejected, kinopya mo lang yung... So, again, meron ding checker, no? Kaya pwede din talaga tayong mahuli. But anyway, ultimately, tama yung sabi ni Brother Lowell, makasalanan ng tao, so yung output tainted by sin, we can use the benefits, pero mag-ingat tayo sa mga dangers. So yun ang ating ibig sabihin. Huwag tayong matakot, andyan yan, let's use it. Pero huwag din tayong magbalang bahala, pwede tayong magamit. Pwedeng magamit ito ng kaaway para maloko tayo, malinlang tayo. At with that, salamat sa Panginoon. Manalangin na tayo, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, salamat sa mga cultural blessings na inyong pinagkakaloob. Dahil sa talino ng tao na imahe ninyo, may mga nakakahanga na mga teknolohiya. Subalit dahil makasalanan pa rin kami, marami ring nagpaggamit na hindi mabuti. Kaya nawa, pagdating sa AI, tulungan nyo kami na maging discerning, to be wise, looking at the leading of the Spirit, magamit ito para sa ikalalago ng inyong kaharian dito po sa aming iglesia at sa bawat mananampalataya. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.